ng Negros. Ilang tulog na nga lang po at November na. Ang bilis talaga ng panahon at akalain niyo yun. 58 days na nang nakalipas simula ng dininig ang issue sa mga flood control at hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Pero ako naman, welcome back muna sa ating mga chicks. She's back, Chiki. Na para bang wala namang pinagdaanan. Nako konting ano lang, personal pahinga lang naman. I love it, Mama. Which we all deserve. Pero hindi pa gagawin ni Andre. Ayaw niya ng pahinga, Mama. Ay, hindi, parang hindi bagay sa yung pahinga. Mahirap ang mahinga na eh. Kailangan tuloy-tuloy lang. Iba yung mamahinga. Iba yung mamahinga. Naalala ko nung tinatanong ni Manong, di ba, ni Ninong, saan si Inanak? Tapos sabi niyo, yun, namamahinga na. Huwag ko easy. Buhay pa po ako. Pero Mama Chicks, kamusta po? Kamusta? Na-miss ka Ay, hindi naman kayo ganun. Na-miss mo ba kami? Para namang sandali. May tanong siya. Alam mo kung minsan, absence, alam mo yun, di ba, may kasabihan, di ba? Absence makes the heart grow fonder. Parang sila Jaco, para ma-miss niyo naman ako. Effective naman. Kasi ang tagal walang TikTok. Ay, eto na. Mga natin nag-zumba. Na-miss ko rin yun. Alam mo, pinag-zumba tuloy namin si Laila. Wow! Oh! Yun ang gusto ko, di ba yun naman ang gusto natin na lahat nagsusumba na. Araw-araw kahit wala. Mama Chicks, may tanong si Angela, hindi mo sinagot. Ay, Ano ba yun? Na-miss mo ba kami? Ay, sabi ko nga, di ba kaya nga, sana mas na-miss niyo ako. Sobrang kailangan ng assurance. Pa ako umaalis, na-miss na kita, Angela. Yung mga jokes So niya. glad to be back. We're glad to have Mami Chiki Roa Puno back on Good Morning Kapatid. At syempre, Mama, patapos sa'yo Oktubre. Pero ang mga trending na balita online, tuloy-tuloy pa din. Kaya heto na nga pa ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na... Anong latest? Ano ba, Boss Pimples? Una sa listahan natin, isang opa na naman ang magpapakilig sa kanyang mga Pinoy fans. Ay. Oo. Dahil pagkatapos nga po ng 6 na taon, babalik ng Pilipinas ang Korean actor na si Lee Dong-wook para sa kanyang My Sweet Home fan meet. Unang bumisita sa bansa ang 43-year-old na aktor noong 2006 na nasundan noong 2019. Kilala si Lee Dong-wook sa ilang K-drama series tulad ng Goblin at Tale of the Nine Tails. At gaganapin ang fan meet na yan sa December 20 sa Parañaque. Ilalabas naman po ang ilang detalye gaya ng ticket prices sa mga susunod na araw. Grabe talaga yung mga Korean. So, 43-year-old na yun. Mukhang bata, no? 43-year-old. Grabe. Parang what? Parang 20-year-old pa din. Kaya yung peg natin sa Bakit life. may kilala naman ako na medyo nandun sa mga 43, ano na, di ba? Kaedad, gusto ko nga sabihin, ba't kaedad ko, pero dami niyang buhok, ha? Pati yung skin, Nakakatakbo ba yun ng marathon? Oo nga. I challenge you, Lee Dong-wook, to run a marathon. Eh, paano pag sinallenge ka niya na, I challenge you, bilangan tayo ng buhok? You win! Good for you! Hindi, mauna ka matatapos. Wala talaga, ha? Eh, pero ang ganda nito, may Joke fan lang. meet. Okay lang. And you know, look at our oppas and yung mga Korean superstars, they love coming to the Philippines. Yes. Kasi we love them here and also warm talaga ang Pilipino Totoo. pagdating sa mga idol Totoo. nila. Goblin, di ba? Ang daming nakapanood. Pansin ko din kasi kahit yung mga Koreans and the Japanese, if you watch yung mga Japanese Basketball League o yung Korean KBL, hindi sila as expressive na mga Pilipino. Tayo kasi pag basketball, di ba? Woo! Pati yung mga, yun nga, pag bumibisita sila. Paano sila? Parang ano lang, pag pinanood ko, parang, good, yung ganun lang, yung very polite. Tayo kasi, Actually, pag ako nanood ng Japanese, tapos bilig, ganyan. hindi nga. Kaya tuwan-tuwa kinukuha yung mga Pilipino kasi talaga, Stereotype pala sila. Ang tawag din, Mama, parang Hindi kasi tayo, di ba? Kiefer Avena, go! Supalpal! Black, huli mo! Yun ba kayo? Di ba? Go, Alonso! Oy, Ito foul parang yun, ref! ano lang. Yung dun. Nonchalant sila. So, tayo, connected to eh. Dahil tayo, pag dumarating sila, oy, Koreans, we love you! Tama naman, tama. Correct. Di ba? Sige. Totoo naman eh, totoo. That's true. Okay. Ito po, isa pa pong top story sa online world sa mga netizens. Heads up, another K-pop army. Si BTS RM, ang kauna-unahang K-pop star na magsasalita po sa APEC CEO Summit sa Korea. Abay,
Ayon sa APEC program, ngayong araw nakatakdang mag-speech si RM alas 3 po ng hapon yan sa Gyeongju Arts Center. Tinawag din ng event si RM bilang creative powerhouse and avid art enthusiast na may kakayahang makipag-collab sa iba't ibang artist dahil sa kanyang flexibility sa musika. Iikot sa South Korean culture ang magiging tema ng event ngayong araw. Ito ba talaga galing sa Korean? Sa Korean heart yan Di ba sa Crash Landing on You? Di ba gumanon si ano? Kasi pagka sa Seri. APEC, pagka makita ko lahat ng mga heads of state nakaganyan, di ba? Nakakabilib na talaga yun. Ganun Imbis na na yung talaga. gano'n na yung handshake nakaganyan nila. na sila, naka-opa. Korean hearts Abangan talaga. natin yan. Tama sa ano yun sa Di ba, Crash tawag dito, Landing? Crash Landing. Yes. Parang may Captain kinuha V. siya. Ayun. Ayun, binigay Oh, niya. sabi niya, Heart. oh, Captain V. Hindi mo ginanon si Mama Chiki. Mama Chiki, may gift ako sa'yo. Oo nga. O si Alonso, ginanyan ako. Si Alonso, di ba Alonso. Mama? Yun si Alonso, deadly yun. Oo, alam mo naman. mga babae, Aral sa babae. tatay eh. Nako, talaga yung mga Pilipino ay talaga maka-Korean na, di ba? sobra. Yes. Ito isa pang usap-usapan ngayon online mga kapatid. Pilipinas, nakatakdang i-host ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa 2026. Formal nang ipinasa ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim kay President Bongbong Marcos ang chairmanship ng ASEAN Summit na dinaan niya sa isang pabirong mensahe. Bongbong, good luck. Nangyari po yan kahapon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tinatayang mahigit 17 bilyong piso ang ilalaan ng gobyerno sa pag-host ng 48th at 49th ASEAN Summit. Bukod pa sa mahigit 5 milyong pisong pondo ngayong taon. So, yun nga, lilawin lang natin, 5.4 billion yung pera na gagastusin natin for preparations, For pa lang preparations yun. pa lang Tapos yun, kapag nandito na talaga yung ASEAN Summit, Ibang- 17.5 or 17.6 billion naman yung gagastusin natin. So, di ba naalala nyo na pinag-uusapan natin yung paggawa ng EDSA, yung road reblocking, Yes, ganun. oo. Because sinasabi nga nila, baka daw yun yung dahilan kasi nga magkakaroon tayo ng pag-host nga ng Summit, ASEAN Summit. Alam mo ng mga Pilipino, di ba pag tayo sa mga bahay natin, kapag alam natin may bisita, ako, magpapaayos tayo, magpapa-general cleaning tayo, magpapalit tayo ng kurtina, ilalabas natin yung mga pinggan Best natin. foot forward Di ba ganon? So, yun yung mga pinag-uusapan ngayon na medyo malaking gastos naman Angela, talaga. may tanong ako, kasi kung ganun kalaki, bilyones ang ano, para saan yun? Kasi ang ASEAN Summit kasi isang, kumbaga, platform yan para pinag-uusapan yung regional stability ng bansa, ng mga member states, ano? Member states ng Member ASEAN. countries, diba? Tapos, of course, yung climate change. Trade deals dyan din. Then, dito rin nagkakaroon ng mga investments. Diba? Na investment pledges. Tourism. Kasi lahat ng mga leaders will be here. So, pero yung diba? pera So, yung- na yun is to host them. Oh, Yes, to just host to yung, host syempre them. yung mga roads Accommodation pansin mo, nila. di ba? Kasi Ganun. binibigyan ng lane yan eh. Minsan Yes. binibigyan, they close one lane para doon dadaanan nung ating mga Yeah. bisita, yung mga heads of state, yung mga ating mga distinguished guests from different ASEAN Yeah. neighboring countries. Doon sila dadaan. So, syempre, gusto naman I ng remember. gobyerno, maayos yung Totoo. patag yung daan, walang Pero lubak-lubak. 2026 pa yan. Sana naman, no, kasi November na. So kung 2026, that means next year na yun. Oo, next Pero year na. sana, by that time, natapos na natin yung flood control Totoo project. yan. Di ba kasi pag hindi na naman, matatabunan na naman yan. Tapos wala na naman. Kakalimutan Pera na naman natin. pinag-uusapan Diba? natin. So maganda, yung mga nagdakaw sa atin, balik na nila yung pera kasi malaki din yun ambag nun para sa ASEAN Summit. Pati sana Hindi lang basta maramdaman ibalik ka, natin. magpakulong na rin kayo. Maramdaman, di ba? Laki-laki ng budget. Tapos hindi naman maramdaman. Napagdaan mo ng EDSA, gugug. At saka Diba? kapag nakapagpakulong kasi sila, mababawasan yung tao sa EDS. Totoo yun. Uy, teka, itagdala ko lang ha. Ay, malalaki. Maganda, maganda. Mas maganda. ganun Sasakyan kadami na yun eh. Ibawasan nagpapasikip. traffic. Oo. Ibawasan lang. Diba? Mababawasan ang mga Yung mga init sa naghahagat ulo. eh. Oo. Pero dagdag ko lang, di ba nakalagay doon, Oo. 48 and 49 ASEAN Summit. Yes. Kasi ang chairmanship dyan kasi, alphabetically arranged yan. So dapat next year is Myanmar. Kaya lang kasi nagkakaroon ng gulo doon. So magsiskip sila, kaya Pilipinas. Kaya So, ikutan Pilipinas. lang naman. Ikutan lang Singapore na ang yan. susunod, Thailand, ganyan. Yes, So, babalik na naman sa atin. Yes. So, di ba, investment daw ito. So, tama. Yun. Oo. So, parang
Pero, syempre, nasa sa atin din, papanoorin natin ang nangyari sa investment. Yun ang gusto Yes. natin malaman din, yung effects pagkatapos. Yes. Na sana, ibalita din sa atin para hindi tayo nanghihinayang. Tama ka dyan. Kasi laging nila sinasabi investment pledges. Pledges pa lang yun, di ba? Sana yung investment talaga. Pero I think the government now is trying. There is an attempt now to make everything transparent, di ba? Even the hearings, Masalin. there is an Ilabas attempt ng na, salin, hindi, masalin. sige, ano natin, i-live stream natin, ganito, ganyan. So, pati, di ba, I think in DPWH, what they're trying to do now is yung mga parang bidding, kailangan daw i-publicize na. So, magandang pasimula yon. Yes. Kasi kung ganun, Mama, yung sinasuggest mo na malaman natin kung saan, mas madali na nating makikita. Kasi in countries like Singapore, yung mga as a business permit sila, you can easily go online and check it. Check mo yun. Oo, madali Totoo makita yun. So, totoo. kung magkakaroon tayo ng ganong panukala dito sa Pilipinas, the best yun. Kasi maiiwasan ang pagnanakaw. Sinimulan na yung salin ng Salin, mga senador oo. natin. Oo. Konti na lang sila. Konti na lang naiwan, di ba? Naniwala ka naman. Bentek sa- sila. Salin, sarap. Ako hindi lang makapaniwala. Mas mayaman pala ako sa ibang senador natin. Wow! Hindi! Talaga, Hindi sa Andre? salin. O hindi! Naku, Andre! IR is calling! Hindi pala! Hindi pala! Siya, Hindi yun yung easy. punto natin. Naku, Ala. Huli ka. maglalabas din tayo ng salin. Oo, patay. Matapos. 5:42, ito na lang. Matapos ang ilang trending update na yan. Ito na po ang ilang pampabuena mano namin sa inyo ngayong umaga. 21 senador naglabas na nga ng salin. Mga senador na sina Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at Bato de la Rosa wala pa rin nilalabas na salin sa kabila ng mga panawagan ng publiko. Pangulong Bongbong Marcos, giniit na huwag madaliin ang investigasyon sa anomalya sa flood control. At sa showbiz, Raymart Santiago bumelta sa mga paratang sa kanya ng dati niyang biyenan na si Inday Barreto. Attention sa mga mamimili, ang ating paggalagalang atin na si Laila. Dumayo sa Parañaque para kumustahin ang bentahan ng mga isda sa Bulungan. Uy, nakapunta na ako dyan. Exciting yan. Eto, nakakatakot na kaya ang presyon. Nakakatakot na naman. Nandiyan na naman si Laila. Alamin natin yan mamaya sa Larga. At dahil nagbabalik ang ating dancing Nyora, muli ngayong makikihataw si Mama Chicky sa isang hit Halloween dance craze kasama ang grupo After Friday. Abangan yan sa TikTok. Isang senador na ang naglabas ng kani-kanilang salin sa gitna po ng issue ng korupsyon. Kung sinong senador ang pinakamayaman at sinong pinakamahirap, alamin natin sa Frontline Report ni Camille Samonte. Nadagdagan ng mga senador na naglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa 21 senador na naglabas ng SALN, pinakamalaki ang net worth ni Senator Mark Villar na aabot sa 1.26 billion pesos. Sumunod sa kanya si Senator Raffy Tulfo, aabot sa higit 1 billion pesos ang kabuang yaman niya base sa joint SALN nila ng asawa na si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Sinundan si Senator Raffy ng kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo na may net worth na 497 million pesos. Sumunod sa kanila si Senator Mig Zubiri na may net worth na higit 431 million pesos. Tumaas daw ang net worth ni Zubiri matapos ibenta ang kanyang shares sa Bukidnon Power Corporation at iba pang kumpanya. 362 million pesos naman ang net worth ni Senator Camille Villar. Higit 200 million pesos naman ang net worth ni na Senator Ping Lacson, Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Lito Lapid. Ang kabuang yaman ni Senate President Tito Soto nasa 188 million pesos. Habang 137 million pesos naman ang kay Senator J.V. Ejercito. Base rin sa inilabas sa SALN ni Senator Pia Cayetano, nasa 128 million pesos ang kanyang net worth. 89 million pesos kay Senator Win Gatchalian, 86 million pesos kay Senator Bam Aquino, 79 million pesos kay Senator Loren Legarda, 49 million pesos kay
Senator Joel Villanueva, sina Senator Cheese Escudero at Senator Risa Hontiveros. Nasa 18 million pesos ang kanilang net worth, 26 million pesos naman kay Senator Kiko Pangilinan. Naglabas na rin ng salin sina Senator Bongo at Rodante Marcoleta. 3 senador na lang ang hindi pa nagsasapubliko ng kanilang salin. Kabilang dyan sina Senator Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at Ronald Bato de la Rosa. Wala pang update kung kailan ilalabas ang kanilang salin. Bukod sa pagluluwag ng Ombudsman sa restriction sa access sa mga salin, isinapubliko ito ng mga senador dahil sa panawagan ng publiko na magkaroon ng transparency sa gobyerno sa gitna ng issue sa korupsyon sa flood control scandal. Sa ilalim din ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat kasama sa deklarasyon ng salin ang assets, liabilities at net worth ng mga asawa at mga minor de edad na anak ng opisyal na nakatira sa kanilang pamamahay. Nauna nang nirequest ng News 5 ang salin ng lahat ng senador sa 20th Congress. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi raw dapat madaliin ang investigasyon sa korupsyon ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang importante raw, masigurong makukulong ang mga sangkot sa katiwalian. Nasa Frontline ang balitang yan si Maricel Halili. Kahit nagpaabot na ng pagkadismaya ang ilang business groups sa usad pagungdaw na investigasyon sa korupsyon, hindi ito pwedeng madaliin, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, tapos na ang political na aspeto ng usapang korupsyon. Nasa legal na proseso na raw tayo. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Nauunawaan naman daw ng Pangulo ang frustrations ng mga tao, lalo't tukoy na ang ilan sa mga ganid na nagnakaw ng pondo ng gobyerno. Pero importanteng madala sila sa korte at maparusahan. Do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. Ayaw namang magkomento ni Pangulong Marcos sa desisyon ng Independent Commission for Infrastructure na i-livestream na ang kanilang investigasyon. Pero tingin niya, wala naman itong magiging epekto sa kredibilidad ng pagsisiyasat. Ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes, meron siyang natanggap na impormasyon na naimbitahan na ng ICI si Senador Bongo pero ayaw daw nitong dumalo. Nadadawit si Go dahil sa umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan ng makakuha ng mga proyekto sa gobyerno ang mga kaanak niyang kontratista. Nauna na yang itinanggi ni Senador Go. Nilinaw naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na wala pa silang pinadadalang imbitasyon kay Go para tumayong resource person sa kanilang investigasyon. No plans yet, but we will let you know once the commission decides to invite Senator Bongo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Naglabas na ng panibagong sabina ang Independent Commission for Infrastructure laban kay dating Congressman Zaldico. Ayon po kay ICI spokesperson Brian Osaka, pinadala ang sabina noong October 20 sa mga tirahan ni Ko sa Pasig at sa Bicol. Pinaharap sa pagdinig ng ICI ang dating kongresista sa November 11 at 12. Aminado naman ng ICI na wala pa rin silang ideya sa kinaroroonan ngayon ni Ko. Kung hindi pa rin daw sisipot ang dating kongresista, posibleng hilingin ng ICI na ipakontempt si Ko. Naunang nirekomenda ng komisyon ang pagsasampa ng reklamong graft, malversation at falsification laban sa kanya at ilang opisyal ng DPWH. Dahil yan sa umano'y maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. We wanted to make sure that a second one will be sent para in case na baka ho by some miracle mag-attend ho siya, di better, no? But kung wala po, at least covered po lahat ng basis natin in proper and possible po mag-file tayo ng petition for contempt against him. Tinawag ni Congressman Paulo Duterte na bangag ang Administrasyong Marcos pagdating sa issue ng foreign policy. Buwelta naman ang palasyo, kailangang hindi matulad sa inutil daw na nakaraang administrasyon pagdating sa usapin ng China. Sa Frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo.
Muli na namang uminit ang banggaan sa pagitan ng palasyo at pamilya Duterte sa gitna ng mga issue sa West Philippine Sea. Sa kanyang press con, binanata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Congressman Paulo Pulong Duterte matapos tawaging bangag administration ang kasalukuyang pamunuan. What can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Iginiit pa ni Castro, hindi dapat inaalipusta ang layunin ng Pangulo na palakasin ang sandatahang lakas at ituloy ang modernisasyon ng AFP. Kailangan lang pong lumakas din ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Agad namang bumuelta si Congressman Pulong Duterte sa kanyang Facebook page. Tinawag niya ang mga komento ni Castro na historically ignorant at puro satsat na walang research. Sa ilalim daw kasi ng Duterte administration, naabot ng AFP ang record level na modernization na hindi nagawa ng ilang dekada. Kung yan daw ang inutil para kay Castro, edi para niyang tinawag na walang kwenta ang modernisasyon ng AFP. Dagdag pa ni Pulong, zero ang foreign policy ng Marcos administration at todo pakyut daw sa Amerika. Sa isa namang pahayag ni Castro, sinabi niyang ang tapang ni Pulong ay dapat ipamala sa tamang lugar at hindi sa bar. Pasimpleng patutsyada sa kongresistang minsan ang na-issue sa isang eksena sa bar. Hindi rin napigilan ng ilang mambabatas gaya ni Akbayan Representative Percy Sindanya na makisali sa bangayan. Pinuna kasi ni Pulong ang sinabi noon ni Sindanya na malapit na ang Day of Reckoning o araw ng paniningil sa mga Duterte. Nagsimula raw yan nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Sindanya, noong September 21 pa niya ito sinabi, bakit ngayon lang nag-react? Ang nakakaloka doon, they are reacting to a statement that I made, I think that was a month ago. Mukhang ngayon lang nakaisip siguro ng sagot sa sinabi natin. Dagdag pa ni Sindanya, mas sipagan pa sana ni Pulong ang paggawa ng batas kaysa sa paglabas ng statement laban sa mga kritiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Good morning, kapatid. Ayon po sa pinakahuling ulat, tuluyan nang nawala ang low pressure area na minomonitor at binabantayan po ng Pag-asa. Silipin natin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw po ng Miyerkules. Kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Tama ka dyan, Mami Dims. Tuluyan na pong nalusaw yung ating binabantayang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala na po tayong binabantayang low pressure area sa loob ng PAR, pero nananatiling aktibo yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Kadalasan, dyan po sa ating Intertropical Convergence Zone, nabubuo yung ating mga bagyo o low pressure area. At sa susunod na linggo, meron tayong inaasahang posibleng mabuong sama ng panahon sa labas ng PAR within the Intertropical Convergence Zone. So abangan natin yan dahil kapag panahon ng amihan at buwan ng November, madalas po na naglalandfall o tumatama sa lupa yung ating mga sama ng panahon. Samantalang itong ang amihan ay nakaka-apekto naman dito sa areas ng extreme northern Luzon. Dahil po sa ating Intertropical Convergence Zone, asahan po natin ang mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng kalat-kalat na pagulan na thunderstorms dito po sa mga rehiyon ng Caraga, BARMM, kasama na po dyan ang area ng Soc-Sargen, Northern Mindanao at nag-extend pa yan dyan po sa may area ng Zamboanga Peninsula. Again, mag-ingat po tayo kapag meron tayong mga posibleng mga thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan sa Central Visayas, kasama na po dyan ang Eastern Visayas dahil din doon sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone at nag-extend din po ang epekto niyan dito sa areas ng Bicol Region, kasama po dyan ang area ng Sorsogon at Masbate. Mas baliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon, pero yung ating mga afternoon showers at thunderstorms posible pa rin po yan. Samantalang dito po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon, sa areas ng Batanes at Babuyan, kasama na po dyan ang Calayan Group of Islands, possible naman po yung ating mahihinang pag-ulan dulot ng ating amihan o northeast monsoon. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maganda at maliwalas sa panahon ngayong umaga hanggang tanghali. Pero mas nagiging maulap tayo sa hapon. At minsan, meron tayong mga isolated o yung mga pag-ulang hindi naman masyadong nagtatagal. Pero kapag meron tayong thunderstorms,
medyo malakas pong mga pagulan po yung ating natatanggap. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:51 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 5:29 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Ngayong Miyerkules ng umaga, muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon. Para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin. 4 minutes bago po mag-alas 6 ngayong Miyerkules. Sa pagbabalik ng Frontline sa umaga, sobrang paniningil na pamasahe sa UV Express na bisto ng LTFRB sa terminal sa Mandaluyong. Ilang araw bago ang undas, mga bus na pabiyaheng Camarines Norte at Bicol fully booked na. At Morissette, birit kung birit sa kanyang Amber concert. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Mayang buntag sa mga kapatid nating Bisayang nakatutok ngayong umaga. Nasampulan at pinagpapaliwanag ng LTFRB ang mga UV Express at operator at driver sa isang terminal sa Mandaluyong na sobra kung maningil po ng pamasahe. Malayo o malapit man daw ang babaan, pareho lang daw ang bayad. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Dadaan pa ng ano yan? Na time post? Dadaan, kaso 60 kami. Malayo malapit. Malayo malapit kahit sa kabila lang. Ganun. Ito ang kuha ng tauhan ng DOTR SAIC na nagpanggap na pasahero sa isang terminal ng UV Express sa Mandaluyong. Mismo ng driver ang nagsabing 60 pesos ang pamasahe, malayo man o malapit ang bababaan. Sa kabila yan ng karaniwang minimum na pamasahe na 20 hanggang 25 pesos kung malapit lang. Giit ng driver, fixed rate ang 60 pesos dahil nagbabayad daw ang kanilang operator para payagan silang pumila at makapagsakay ng pasahero sa naturang terminal. Ito kasi laki ng pinabayaran. Dito parking taka yung slot niya. Pinabayaran niya. Dahil dyan, pinagpapaliwanag sa November 5 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga sangkot na operator at driver. Kailangan nilang ipaliwanag kung bakit hindi dapat kansilahin ang kanilang Certificate of Public Convenience para legal na makabiyahe. 5,000 piso ang multa sakaling hindi sila sumipot. Sinabi naman ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na mali ang sobrang singil sa mga UV Express. Dapat daw nilang sundin ang fare matrix ng LTFRB. Hindi rin daw titigil ang DOTR na sitahin ng mga naniningil na sobra-sobrang pamasahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Bilang paghahanda sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko sa undas, pinaghahatak ng MMDA ang mga sasakyang nakahambalang sa mga kalsada sa Metro Manila. At sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Hinatak ng mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Task Force ang mga sasakyan na ito na ilegal na nakaparada sa gilid ng kalsada. Pinagtatanggal din nila ang mga kagamitan na nakahambalang sa sidewalk. Isinagawa ang clearing operation sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at Mabuhay Lanes bilang paghahanda sa undas. 67 motorista ang natiketan sa isinagawang operasyon. Dinala ang mga sasakyan sa MMDA impounding site sa Tumana, Marikina City. Bago pa man ang undas, may mga nagsimula na magpintura at maglinis ng mga puntod sa ilang sementeryo, gaya na lang sa Manila North Cemetery. Ang iba naman, mas piniling dumalaw ng mas maaga para makaiwas sa siksikan. Parang hindi na kami makipag-aunahan sa November 1. Lalo na may naramdam ako kaya masiksikan sa November 1 Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, maglalaan sila ng e-trikes para sa libreng sakay, papunta at pabalik na mga puntod. Para sa kaligtasan ng mga bata, ipatutupad ang tagging system kung saan isusulat ang pangalan at contact number ng magulang o guardian. Bawal magpasok sa sementeryo ng baril, patalim, alak, alagang hayop, malalakas na sound system, at anumang bagay na madaling magliyab. Patuloy naman ang dagsa ng mga pasahero sa mga terminal ng bus, gaya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX.
umabot sa 188,000 ang bilang ng mga pasahero sa terminal. Mas mataas ito kumpara sa 160,000 na passenger volume sa ordinaryong araw. Ganyan daw ang sitwasyon hanggang sa Biyernes. May nakikita natin mga pasahero dito na sinasamantala yung long break, no, na binigay dahil sa wellness break, kaya naman nakita natin marami ng pasahero. Maraming mga biyaheng papuntang Bicol ang may limited slots na lamang para sa October 30 at 31. Pero ayon sa pamunuan ng PTEX, magkakaroon naman daw ng mga ekstrang bus. Maging ang mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, dagsa din ng mga nais umuwi sa probinsya. Karamihan sa kanila, wala pang tiket pauwi ng Bicol at Quezon. Ang mga chance passenger may masasakyan naman, pero tiyagaan ang paghihintay. Fully book na ang biyahe ng mga bus na patungong Daet Camarines Norte hanggang October 31. Sa Ninoy Aquino International Airport naman, hindi pa ganoon karami ang pasahero. Pero ikinasana ng New NAIA Infrastructure Corporation ang Oplan Undas 2025 kung saan nagdagdag na ito ng mga tauhan na tutulong sa mga pasahero. 1.35 million ang inaasahang babiyahe mula October 25 hanggang November 3. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa ibang balita, nakauwi na po sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa ASEAN Summit. Susunod namang dadaluhan ni PBBM ang APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea sa October 30. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa huling araw ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, opisyal nang ipinasa ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN. Oh, what a relief. To my friend Bongbong, good luck. I have every confidence that under your steady hand, ASEAN will continue to act with clarity, composure, and that warmth and poise for which the Filipino people are known. Please take note they took the gavel away from me immediately. I think it means I'm still on probation. Kwento ng Pangulo, 8 buwan na nilang pinaghahandaan ng ASEAN lalo't oportunidad daw ito para sa Pilipinas. Ang magiging tema, Navigating Our Future Together. Nananatili rin umano siyang optimistic na magkakaroon ng conclusion ng Code of Conduct at sana mangyari ito habang Pilipinas ang chair. And we cannot fail because we have to find a way forward. We have to find a better way of dealing with these things. Sa press briefing, sinabi ng Pangulo na iimbitahan din umano niya si Chinese President Xi Jinping na magpunta sa Pilipinas para sa 2026 ASEAN. Madalas kasi na si Premier Li Qiang ang present dito. To show how sincere that to President Xi Jinping, how sincere we are, that we would like for him to come to the Philippines. That would presume that we have made some serious progress in our talks with them. And so, if we get to that point where President Xi will actually consider coming to the Philippines. Matapos ang ASEAN Summit, dadalo naman si Pangulong Marcos sa ika-32nd APEC Economic Leaders Meeting sa Busan, Korea mula October 30 hanggang November 2. Bukod sa pakikipagpulong sa ilang business leaders at top executives para talakayin ang economic issues sa rehiyon, pagkakataon din ito para makakuha ng investment pledges mula sa Seoul. Naniniwala si Escalona na hindi makakaapekto sa paghikayat ng investors ang issue ng korupsyon sa bansa. Matatandaan na inanunsyo ni South Korea President Lee Jae-myung na ihihinto na nila ang pagpapautang sa Pilipinas para sa isang infrastructure project dahil sa potensyal na korupsyon. Kalaunan, nilinaw ng Department of Finance na walang infrastructure loan ng Pilipinas sa South Korea. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagsalita na nga po ang aktor na si Raymart Santiago kaugnay ng mga paratang sa kanya ng kanyang biyanan na si Inday Barreto. Sa isang Instagram post, sinabi ng aktor na napilitan siyang magsalita at magpahayag ng saloobin. Ikinagulat niya raw ang aniyay mga kasinungalingan ng kanyang biyanan na si Inday Barreto. Hindi rin daw niya lubos maisip kung paanong nasisikmura ng pamilya ni Claudine ang tahasang manira ng tao. Ayon kasi sa kwento ni Inday Barreto sa online show ni OG Diaz, maraming ulit na nakaranas ng pag-aabuso si Claudine sa kamay ni Raymart. Sa huli, sinabi ni Raymart na hahayaan na lang niyang lumabas ang katotohanan sa tamang panahon.
Pangmalakasang birit at vocal performance ang handog ni Morissette sa kanyang 15th anniversary Amber concert kagabi sa The Big Dome. Opening performance niya ang version niya ng Gusto Ko Nang Bumitaw. Todo hiyawan ng fans sa bawat birit ni Mori. Speaking of Amber concert, nais patanding nanood ng concert ni Mori ang isa pang biritero at main vocal naman ng SB19 na si Stel. Mamaya po sa Luto na po, magluluto tayo ng Pancit Bisaya or Pancit Babi. At abangan sa Larga, alamin at kukumustahin ni Laila ang presyo ng isda sa Bulungan Market sa Parañaque. Sa On The Go, may ginatang surprise! Tampok ang bilo-bilo sa kainta na patok po ngayong Undas. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik pa rin ang Good Morning Kapatid. Palapit na nga po ng palapit ang Undas. Ang ilan natin mga kapatid tila sinasamantala na habang hindi pa dagsa ang mga pasahero pa uwi sa probinsya. Kaugnay dyan, commute-stahin natin ang isang bus terminal sa Santa Cruz, Manila na dinalaw ni Traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mons, good morning to you. Ano ba, jam-packed na ba ang mga nagbabiyahe dyan? Marami na ba? Yes, Mami Chiki, bago ko sagutin ang yung tanong, welcome back. O, di ba sakto, di ba? Bagong jacket tayo, di ba? At ito na, Mami Chiki, hindi lang isang bus terminal ang ating papasyalan. Magba-bus terminal hopping tayo dito sa tinatawag nilang Avenida. Kung saan, ito yung Avenida. Ito sa tapat na yung mga kapatid natin na uwi sa Undas. Ito, yan yung D. Jose Duterte Jose na LRT. Na kung saan, pag umakyat tayo, ayan, papasyal ko akyat tayo, pakita natin sa taas. Akyat sa taas. Yun yung pa, recto naman, patawid. At ito na nga yung first bus terminal natin kung saan may biyayeng papuntang Dagupan, San Carlos, Lucena, Santa Cruz, Calamba. Ang oras ng una nilang biyahe ay alas 2 sa madaling araw. Kung saan makikita dito sa gilid, meron mga sakayan, meron din mga kainan para sa mga babiyahe. At dito naman, tawid tayo dito. Pangalawang bus terminal. Doon natin pabiyaheng pa Balanga, Bataan at pa Baguio. Ang biyahe dito ng Baguio, maaga-aga, 12:30 ng madaling araw. Tapos, ang Bataan, alas 3. Kung saan, ito naman. Di ba? Ang daming bagay. Hello po, sir. Good morning. Ayan, nandito yung mga kapatid natin na mga nagpupunta. Ayan, so ready sila, busy lahat sila. At dito naman, first time ko rito, ang dami palang bus terminal dito. Dito naman tayo dito. Ayan. Yung pupunta naman ng pa Ilocos Norte, pag yung camera ako, at pa Bataan. Dito, ang biyahe nila, 150 pa Maribeles. So, aga-aga yun, ha. At dito naman sa kabila, ayan, Palawag sa Ilocos. Ako, biyahe naman dyan. 10 minutes lang, mga 2 o'clock na madaling araw naman nagsisimula. Ang daming bus terminal. So, doon tayo, mamimili lang tayo ng ating mga pipilian kung saan kayo uuwing probinsya. Ito, gaya ni Sir. Hi, Sir. Good morning. Diba? Yan muna sila. Yan. Ito pa. Tawid pa rin tayo. Ito, taga. May kakilala tayo dito. Ito. Itong dalawang bagets. Sir, mukhang familiar yung mukha niyo, sir. Good morning. Good morning, Madi. Sir, pakilala kayo. Saan uli kayo napanood? Familiar to eh. Ayan, kami po pala ang Aita Brothers. Hello po. Ayan, ako po si Jason po. At ako naman po si Arjan, ayan. Sakto. Saan kayo pupunta? Actually, punta kami ng Malacanang ngayon. So, Malacanang, okay. Anong gagawin niyo po? May taking po kami na tungkol sa indigenous people po. Nice. Saan kayo galing na probinsya? Bali, Pampanga po kami. Pampanga. Bago tayo magtapos, meron ba kayong production na pinaredy yun? Dahil kababalik lang ni Mami Chiki, sayo tayo. Alam mo yung sayo na thriller? Pwede na naman. Pwede. Direct. Music naman tayong thriller. Yung gano'n, di ba? Pag remove, nasasayo namin sa TikTok. Ito na, 1, 2, 3. Doon, 1. That's it. Tapos, gano'n. So, alam mo na. Very good. Ang galing, okay. Ingat kayo, mga brother. Yan muna ating morning biyahe update. Back to studio. Thriller ulit. 1, 2. Ano yan, mamaya tuturuan ka namin dyan, Mondi, ha? Ayan, naku, huwag mo silang patap. Ang galing, talaga nangingisay pa. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi. At dahil
nagbabalik nga ang ating Mama Chicks, may tanong tayo. Ano ba ang kadalasang handa ninyo kaya kung kayo po ay pumunta sa sementeryo? Or, di ba usually meron yan parang potluck kasi it's a family gathering. Ano yung mga dinadala mo? Hindi lagi ang toka sa amin. Usually kakanin eh. Ayan na si kakanin. Ako madali kasi pansit o spaghetti. Dahil lahat naman kakain. Pati bili ka na lang ng malaking bilao, di ba? Tapos dali mo na lang doon. What I remember kasi mga bata pa kami, di ba, natutulog pa kami sa cemetery. Yung mga magulang namin nagdadala, kami taga-kain lang. So yung mga ulam, gano'n, di ba? Tapos mga anik-anik na mga chichirya na kinakain. Oo. Kami noon, kadalasan ang dinadala namin yung paborito ng mga yumao na. So for example, yung tatay ko mahilig po sa pansit na pinalaman sa pandesal, yun ang dala namin. Kasama sa pag-honor ng memory. Yung gusto nilang kainin. That's a nice way. Parang, kasi syempre, bibisitahin mo sila. So kung ano gusto nilang food, yun ang dala mo, di ba? Tapos pag nag-thank you sila sa'yo, Nako. Huwag na mag-thank you. Ay, hindi pala. Okay na yun. Ready na. Mama Chicks, ang ating Eat Girl na na-miss ka din po. Syempre, hindi yan pauhuli. Isang kainan sa Kainta ang kanya pong binisita na kilala sa kanilang ginataang bilo-bilo. Aba, pwede rin itong dalin pala, ha? Wow, family recipe raw yan, ang kanilang bilo-bilo. Mama Dips, good morning! At good morning sa ating mga kapatid. And of course, welcome back sa ating Mommy Chiki na miss kita. Okay, ito, pampatamis ng ating Wednesday, pampatamis ng ating midweek. Sagot ko na po ang inyong dessert. Ito na nga po, ang ginataang bilo-bilo na hinahalo ko ngayon. Tumutulong ako dito. Kitchen Delights dito po sa Kainta, Rizal. Yum, yum. Look at that. Nako, ito talaga isa to sa mga paborito kong dessert, lalo na ng Filipino dessert. Ito ang kanilang ginataang bilo-bilo. At para pag-usapan po ang kanilang special family recipe, tawagin po natin ang owner na si Miss Geraldine. Good morning, Miss Je. Batiin niyo ating mga kapatid. Hello po mga kapatid. Good morning. Okay, Miss Je, proceed muna tayo. Ngayon, niluluto natin yung special recipe nyo na ginataang bilo-bilo. Napalita ko, yung mga nakakatikim sinasabi, the best ginataang bilo-bilo ever. Wow, intriga ako doon. Okay, lagay muna natin yung saging, of course. So yan, kanina pa to kumukulo actually, no, yung inyong ginataan na ginawa natin. Tapos ito, langka. Ayun, wow, sarap. Yan yung papatamis din eh, diba? Tapos ito, gata. Ilalagay na lahat. Ayan. Alright. O, diba? Okay, tapos ihahalo lang natin. Pag ganito, Miss Je, how long po pa kailangan siyang pakuluan? Approximately 15 to 20 minutes lang po. Oh, okay. So, after 15 to 20 minutes, mga kapatid, ganito po ang magiging final look niya. My gosh, I'm so excited. Miss Je, tara, punta tayo doon sa kabilang table. Kasi ako talaga, nanggigigil na akong i-try ito. Paborito ko po talaga ang ginataang bilo-bilo. And I'm sure marami rin sa ating mga kapatid na hilig to. Miss Je, bago tayo mag-proceed, ako, ang tanong ko, nabanggit nyo, special yung family recipe nyo. Ano po yung kakaiba dito sa inyong ginataang bilo-bilo kumpara sa iba? Kasi we use pure gata to make it thick po, kaya malapot siya. Okay. Mas complete ang ingredients namin. Hindi siya tinipid. Hindi siya tinipid at meron kayong gabi. Opo, yung iba kasi kamote lang ang nilalagay. Okay, mga kapatid, nagsisimula ito sa 75 pesos lang at balita ko talagang ubos ang tab nila. Talagang kumbaga paunahan mag-order dito. At syempre kasama natin ang Tikim Squad ngayong umaga na naulala. Mga hindi na nakatiis, ano? Ayan, okay, hahabol ako sa inyo ha. Wait lang. Miss Je, ito, nung kakain na ako. So, ito, may kita natin may saging, may bilo-bilo, diba? At saka mas kung kaya mong ilagay lahat sa isang subo, diba? Yung init. Pasko na, okay. Oh my God. Oo nga. Cheese Beast, the best ginataang bilo-bilo I've had. I would rate, pwede ba akong mag-rate? 5 stars sa akin to, 5 to 6 stars. Okay, pero syempre importante yung rating ng Tikim Squad natin, Miss Jar. Okay, Tikim Squad, anong rating natin? 5 being the highest. 5. Okay, ma'am, bakit nyo siya nagustuhan? Kasi po, creamy po siya at saka hindi po tinipid sa ingredients. At saka yung tamis po niya, eksakto lang po. Oo, totoo, no? Hindi po siya nakakaumay. Hindi siya nakakaumay. At saka yun nga, mga kapatid, tulad na sinabi ni ma'am, sobrang creamy siya, hindi siya tinipid. At siya, yung malasa, hindi siya malabnaw. Kasi ibang na-try ko malabnaw. Okay, Miss Je, I'm sure yung ating mga kapatid talagang excited nang matry kasi nga napaka-special ng recipe nyo.
ubusan talaga ng tubs. At saka pwede kayong pang mga maramihan na orders, di ba? Mga ilang tubs ang kaya nyo gawin sa isang araw? Mga 100 to 200 po. Oh my gosh. At everyday yun. Everyday available. Everyday niluluto nyo to ng fresh at bago. Yes po. Hindi pwedeng galing kahapon, bebenta nyo bukas. We aim to provide fresh cooked na meals. Okay, Miss J, I'm sure excited na sila kasi my gosh, ako pa nga lang talagang nagustuhan. Saan kayo mahanap at paano? You can search us on Facebook po at Vince Kitchen Delights. And our province po is Cainta Rizal. Okay. And then, meron kayong ibang products din. Mga kapatid, meron sila ibang products po. Maliban pa dito sa ginataang bilo-bilo. Ano pa pong meron kayo? We offer variety of products po from rice meals, silogs, salads, and other pastries. Ayun. So, maliban nga po, eto pa, meron pa. Dito naman sa ginataang bilo-bilo, may dalawang sizes po tayo. May 500 ml at 75 pesos. Then, 750 ml at 95 pesos. My gosh, hindi man lang umabot ng 100, mga kapatid. Ganun siya ka-affordable at sobrang sarap at umuusok pa. Lalo na ngayong magpapasko, yung mga tao gustong magdala sa mga parties, di ba? Undas din. Di ba? Mga magdadala din ng kanilang mga dessert, di ba? Para i-share with the family. Pwedeng umorder sa inyo. Pwede po actually reserve it in tray also. Okay. Yung isang tray po ng 3,200 ml is 500. Okay. And the 5,000 ml is 850. Okay, lead time. Pag order sila. At least 5 hours po. Pag rush. Kaya 5 hours. Ganun karami yan. Oh my gosh. Okay, Miss Jem, maraming salamat. Gusto ko pa kumain eh. Wait lang. Mga Tikims Call, thank you so much! Oh my gosh, mga kapatid, I swear, ito talaga, lalagay ko to sa top 10 ko. Dito sa sobrang panalo. At parang ngayon tayo nag-feature ng ginataang bilo-bilo. Ito, worth it, dayuin po dito sa Cainta Rizal. Kaya mga kapatid, alam nyo na, ikakain ko muna kayo ha. But for now, back to the studio! Grabe. Mama, narinig mo yung sabi ni Maui, ilalagay niya sa top 10 niya yan. At sa dami nang napuntahan ni Maui sa Ondo, kaya dapat talaga magawi tayo sa Cainta. Dapat doon kinakain ng bilo-bilo sa baba. Si Sa bilo-bilo. bilo-bilo. Okay. Hindi ang mababa. Hindi top-top. Bilo-bilo. Hindi iba-ibabaw. Napaisip pa ako doon eh. Loading ako eh. Bilo-bilo. Sabi ko sa baba. Mamaya mag-usap tayo. Pero alam mo Mamaya mag-usap tayo. sa lahat na napuntahan ni Maui, pwede na siya mag-top 10 talaga. Nandun pa rin ako. Sorry, akala ko nandun ka sa... Pero alam mo, naisip ko yun. Yung joke Sa bilo-bilo. Akala mo naisip mo din bilo-bilo eh. Di ba talagang si Maui, maniniwala ako sa kung ano yung i-recommend ni Maui sa dami na napuntahan niya. Dapat si Maui, pag nasasarapan siya dun sa food niya, sasabihin niya, Mau. Kasi Maui siya, di ba? Sige pa. Ano? Si Maui siya, Mau. Okay na. 6:21 na po. Okay. Doon tayo mag-end sa mau. Abangan po mamaya. Palitan ng piso kontra dolyar. Abay nagsaka sa pinakamababang level. Pagdagsa ng mas maraming pasahero sa mga pantalan ngayong undas, pinaghahandaan ng Philippine Ports Authority. Yan at iba pang mga balita, ihahatid sa atin ni Ted Failon at DJ Chacha. At sa luto na po, magluluto tayo ng pansit Bisaya o pansit Bami. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong Morning Kasalo. Ito ang... Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang... Good morning, kapatid! Para sa ating bonggang-bonggang pa-welcome back. Para sa ating Yorang Mama Checky. Yes. Siyempre, may papansit tayo. Bakit nga ba, no? Kapag Pilipino, parang matik na, uy, welcome back, happy birthday, uy, happy graduation, pansit. Diba, no? Long life, diba, sabi nila. Magluluto tayo ng Pansit Bami. Ang Pansit Bami po, also known as Pansit Bisaya, originated in Cebu. Kaya mayong buntag sa inyo tanan. Kamusta mo diha? Okay, ang kakaiba po dito, dalawang noodles ang ginagamit. May Pansit Canton at may Pansit Sotanghon. Ito siya. Ito po. Yan, tingnan natin. Magkaiba siya ng look. Yan. Oo. Ang mga sangkap natin, Mama, Pansit Sotanghon, Pansit Canton,
hipon. Ito po, na binalatan na po natin, na devein na rin. Shrimp cubes. At kung wala po kayong shrimp cubes, pwede naman na pakuluan ng hipon, tadtarin, tapos pwedeng pigain yung ulo para talagang makuha natin yung ating flavor at juice. Careful lang po sa mayroong mga allergy sa hipon. Napakalakas po niya na allergen. Carrots, meron tayong carrots. Ito yan. Carrots, cabbage, bawang sibuyas, kalamansi, toasted garlic, bits, squid balls. Ito po, squid balls. Yan, soy sauce, gray, and oyster sauce. Soy sauce. Soy sauce, oyster sauce. Yan. Cooking oil at mushroom. Man. Mama, ito pong mix ng cabbage at ng carrots. Meron pong nabibili nito na nakatadtad at Ay, prep oo, na mura na nga yun. Yun yung mga sa palengke. binibenta nila na naka-discount. Yes po. Yun ang natutunan ko. Alam nyo, bilhin nyo yun kasi wala namang masama. Walang problema dun sa mga gulay. Yan yung kuminsan merong na, yung tinatanggal nila yung hindi magandang parte. Pero yun po ang bilhin nyo yung Gayak nakatadad. na. Oo, dahil na makakamura kayo. Naka-ready na po. Mama, ito. Dinikdik na nga po natin yung ulo ng hipon. Pinakuluan po natin para makuha po yung sabaw at juice. At ito po yun. Kung wala po kayong ganyan, pwede na rin po ang shrimp cubes. Sa kawali, magigisa si Kuya Andre ng bawang sibuyas. Kita mo naman, Ay, hindi pa na naka-on. May oil ka na ba? Hindi na kailangan i-prompt. Alam na. Yes. Pati may Kuya Andre. Pati may mantika na to, di ba? May mantika na. Doon pala sa listahan mo, okay ba kayo dalawa? Oo. Mama, kasi natapakan si Angela. Ay. And sakit. Aray. Okay ba? Yung mga pangyayari dito sa ilalim ng ating kitchen table. Ang pinaka-okay dun, Mama, na itikom niya yung bibig niya. Alam mo, sasabihin ko lang sa haba ng listahan ng nating mga ingredients, alam mo na malasa. Yes, Mama. Tsaka wag po kayo matatakot sa dami ng kailangan sangkap kasi lahat po yan madadali lang sangkap. Minsan kasi, di ba, pagkabagong parang nagluluto, madami na kailangan din, Mama. Tsaka sa pansit po, minsan pwede rin kayo magdagdag ng mga hinimayin nyo na mga manok, yung mga leftover, ganyan. Halo-halo lang. Sa Kapampangan, alo-alo. Alo-alo. Ano kaya? Ano yung isa? Yung mix-mix. Mekus. Kasi nga, natabakan ko yung paa niya, nakalimutan na niya yung pangalan niya. Mekus. Uy, Dre, yung bango niya na. Yung bango, no? Ako, basta ako, kahit anong pansit, game ako dyan. Talaga? I'm a pansit girl. Dahil kay Mami Ayla? Yes, I'm a pansit girl. Rin, pansit talaga. Gusto ko Si Papa Bide. Yung pala, ano pala yun? Cebuano pala. Kasi syempre nakakakain tayo ng ganyan yung hinahalo. Canton at sotanghon. Minsan gawin natin yung pansit Kapampangan. Sige po. Gawin natin yun. Ikaw na Alam ba yun yung may ano? Hindi tayong dalawa. tayo. May recipe ni Mama yun eh. Yung ba yung merong, ay hindi, hab-hab yata. May Inisip ko yung Ito sa pa, Quezon. Sa Quezon yun. Ito, Masarap din may yun, Mama, sinusukaan anato. yun eh. Boss, sabihan mo ako pag ilalagay ko na yung... Lagay Sige, habang nagkakwentuhan kami, dire-diretso lang. Okay lang to, ha? Okay, sige. Kasi di ba lahat nga ng bawat rehiyon, parang meron silang pinagyayabang Yes, na of version. course. Siyempre, yung Pansit Malabon, alam na natin yan, di ba? Dito, Mama, sa ano natin, dahil pansit Bisaya, ito pwede natin lagyan ng lechon. On top, ano, yung crispy pa, yung taas. Oh my gosh. Diba? So, ayan. Ito, nilagay na po ni Kuya Andre ang squid balls natin at ang ating hipon. Good job, Dre. Alam mo, natutuwa din ako, ha? Oh. Dati kasi wala akong ka-ideya-ideya, parang sa aking parang matrix. Alam Hindi mo, alam. ang Ngayon, parang naiintindihan ko na. pagluluto kasi, Naiintindihan ko kailangan na. yan ay may kasamang kumpiyansa sa sarili. Tama. At nakukuha lang yan kapag nagpa-practice ka. So, everyday ka na kasing nagluluto dito. Sabi na Ate Jen, buti pa dyan. Si Ate Jen po yung kasambahay niya. Oo, Ate Jen, Olimba, kaya naman nandiyan ka eh. Try mo din minsan sa inyo. Okay na si Ate Jen. Mushrooms and Apa. then itong gulay natin. Sige Yan pa. mo ng mushrooms. Sige pa. Kasi may tubig yan eh. Tutustahin ko muna, no? Sige. Pag naging pwedeng pink na yung shrimp, mag-enjoy ibig kasi sabihin, yan. luto Talagang na. yan. Ikot-ikot lang na So makikita din natin mga kapatid, yung mag-iiba na po ng kulay, di ba kadalasan mo yan, mag-orange na yung shrimp. Yan. Ibig sabihin, luto na po yan, naluluto. So yung squid ball po, kailangan tostahan. Kasi pag matigas, ibig sabihin, hindi pa luto yan. Frozen pa. Talaga? Alam mo, may alam na talaga, no? Talaga ba? kahit ako, nabibilib ako sa sarili ko. Hindi, nararamdaman mo na talaga si Andre, very comfortable na dito sa kusina. Diba? Okay. Continue. Para lang habang Alam mo, chef na talaga. Yan.
Wow, ayan. Sa ganyan Yung nga, amoy, pwede ka sana pa magdagdag ng salt and pepper kasi wala pa halos yan last. Wala pa. Sana yung TV niyo po may amoy. Yung Lumalabas yung amoy. May nabibili ba gano'n? Lahat naman naiimbento na sa mga panahon ngayon. Lumalabas Angela. yung yung usok. Yung usok. Mabango eh, mga kapatid. Mabango po Magugustuhan siya. ni Manong Ted to. Oo. Nakarating ba Kayo na ba, ninyo, pag nagpapansit, nagkakanin din kayo? Kuminsan. Ako din. Tsaka tinapay. Ang sarap nung kanin eh. May tinapay. Kanin tsaka pansit. Carbs on carbs on carbs. Carbs on carbs. Sarap din sa pandesal. Kain po tayo mga kapatid, mga nagluluto din na nanay natin itong oras, 6:34 po ng umaga ngayong Miyerkules. Ano so, Ang cute ng nanay ko Mamaya, pala, last. but sabihan ko lang, Mama, kapag binati yung ko Mama yung G. mama ko. Tapos, di ba, hindi ko naman sure kung nanonood siya. Nag-message pa siya sa akin, tama ka, anak, nanonood niya ako. So, my Mama G and Tito Toti, thank you for watching. Nasa San Diego, California sila. So, pwede tayong mapanood kasi sa Facebook at sa YouTube. Yung nung nag-live ako sa Facebook kahapon, sabi, nanonood din daw sila sa GM, ng Good Morning Kapatid, sa UK. Wow! Top of the morning. Online. Top of the morning. morning, good morning, mate. Mama, ikaw lang talaga Morning, bro. Good morning, mate. Good morning, bro. Isang Peppa Pig nga dyan. Sabi niya, I still talk to my sister. Would you like some watermelons and bananas? Sisend ko sa'yo yung link niya. Si Peppa Pig. Si Peppa Pig na. Alam mo yung mga bata, gagaling mag-British accent kakapanood kita. Tawa-tawa ka I still talk to my sister. Ay, nako Talk to my sister. Ayan. Okay. I think okay na yan, Dre. Lagay na natin Sige po. yan. Ang maganda dyan, actually, yung squid balls natin, di ba, actually, konting luto na lang yan. Mama, kasi technically yung squid Lagay ko ball na. naman ay hindi lulutuin naman agad. Ito pinaka-paborito ko dahil nagbabalik sa Mami Chiki, puro gulay. Wow! Paborito mong kainin o lutuin? Lutuin, maganda kasi dahil puro kulay. Paborito niya pong tiisin. Akala mo ang dami niya, lumiliit yan kapag kaluto na, di ba? Lumiliit. Dre, dagdagan mo nga ito. Gusto ko lang tingnan. Lalagay ko dapat eh. Lalagay ko eh. Namuntikan. Alam mo, ganun ka credible ka sa akin. Yung credibility mo sa kusina kahit anong ibigay mo sa akin. Ano ilagay mo yan? Okay. Pero ano linagay mo? Ano mga pinili mong mga ano ngayon? Ano po? Pinili mong mga gulay today, Cabbage, Andre? Mama. Oh, cabbage, may carrots. Oo, kasi tama ka kahit anong klaseng gulay. Yung Ilagay kung ano mo. yung meron ngayon sa sa palengke, kung ano yung yun na ngayon nakapantad doon. Okay, Dre, ito quiz. Pag nagluto ka ng ganyan at ginisa mo yung gulay, dapat mo bang matagal lutuin yan or mabilis lang? Mabilis lang. Bakit? Kasi masusunog. Oo, at saka to retain the nutrients of the vegetable. Gulay. At para crispy pa siya at manamis-namis. Hindi mo pwedeng lutuin talaga. Bawal ma-overcook. Ma-overcook. Laps. Unlike yung mga beef, pag mga karne, syempre pag mas luto, mas okay kaysa pag Dre, ilagay mo na madugo-dugo. itong ating pasabaw. Pasabaw. Sige, may sandok dyan. Tapos may tip din ako sa'yo, Dre. Pag nagluluto ka ng ganyan, di mo kailangan haluin buong time. Hindi. Pwede mo siyang... Okay lang. Let it sit. Let it sit. Okay yan, yan. Sasandukin mo yung ano. Tama yan. Ano ba? Oo, dito, para hindi... Yung sabaw. Sabawin. Ito. Yan. Lagay na natin. Okay. Sarap. Napakasarap. Alam mo, nabanggit nyo nga, kasi marami mga bata ngayon allergic. Kung hindi talaga kaya yung hipon, pwede ba yung ibang stock? Oo, chicken stock. Chicken Pwede na stock. yan. Pero syempre, yung recipe natin ngayon, yung hipon. Siya ang bida ngayon. Oo. Galing, sarap niyan. Sarap. Sabaw, 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 sabaw. Sabaw. Minsan ulam, minsan ikaw. Ikaw. Hindi na ako sa kanila tingin. Okay. Tapos lagyan natin ng oyster sauce at ng soy sauce. Dre, kaya mo na yan. Tansyahin mo lang. Tansya. Go. Basta paalala ko lang, hindi Tansya, adobo boy. yan, ha? Konti lang. Sige, Soy Dre, muna. kaya mo yan. Baka mabuhos ko lahat Konti lang yan eh. yan. Sige Oh, lang, stop! Dre. Charot. Sige lang, Dre. Huwag kang mahiya. Go pa, go Sige pa. lang. Wala pa Kalat lasa yan. mo. Sige. Yun. Sige pa, Dre. Monty. Okay. Sige pa. Sige pa, Dre. Andre, Narinig kayo mga nanay sa nanonood. Sige pa, Andre. Wala pang lasa yan, Andre.
soy sauce tsaka oyster sauce sa pagkakaalam mo, Andre? Spelling! Galing talaga. Galing talaga ito kaklaseng to eh. Tama ba yung sagot ko? Tama yan, tama! Yan yung may konting tamis kasi, di ba? Yung oyster sauce. Paborito ko yan actually eh. Malapot-lapot siya. Malapot-lapot. Ang oyster sauce, Mama Neta. Gigisahin mo lang yung Alam mo lang dyan yung Monty spinner natin. Lakas ang loob magpatugtog ng ganyan. Dug-dug. Diba, kinabahan ka ba, Andre? Hindi, siya kinabahan kahapon ng umaga. Gusto kong patugtog yung dug-dug. Ayan. Kanina, meow-meow. Ngayon naman, dug-dug. Tapos pakukuluan lang natin yan. Okay. Tsaka ihahalo to later. Haluin mo pa ng konti kasi I'm baka so nasa excited. Yung ano. Me too. Uy, parang masarap nga. Oo. Saya. Kita mo, di ba? Kala mo ang daming gulay. Tama, saks lang eh. Sakto lang. Exactly. Oo. Lagay na natin yung pansit. Kumukulo na. Agad eh. Mas mabilis maluto yung bihon, Pwede mo yung kamayan, Ray. Mas mabilis ba nga ba, Angela? Mas mabilis yung bihon kesa sa... Oh, mas manipis mas kasi manipis. siya. Wow, my gosh. O, teka, ilubog mo lang muna, Ray. Hala, Andre. Hindi ko naman yung shoot. Hala ka. Pag Hindi di ko mo alam na paano. itama yan. Oo. Walang sa'yo. Patay na tayo dyan. Sarap. Hindi na naninigas. Matigas pa rin. Babalik ta rin ko, no? Yun. Yan. Bango niyan. Sarap niyan sa kanin talaga. Ay. O, yan, ganyan. Oy! Sige lang. Don't be afraid. Pwede mo ng kamay yan, okay lang. Tingnan niya yung mukha ni Andre. I-focus niya yung mukha niya. Serious eh, serious. Seryoso siya eh. At saka pwede rin yun, Ray. Oo. Yan. Tapos pwede natin yan ilubog. Haluin. Oo, para doon siya sa water talaga mismo. Yan. Ano naman yan? Okay. Yan. Okay, habang hinahalo ni Kuya Andre ang ating pansit, naku, magtutuloy-tuloy tayo sa ating pansit, Bami. Balitaan po muna tayo kasama ang ating mga paboritong Manong Ted and DJ Chacha. Salamat tayo sa ating natanggap kahapon na ang sarap naman talaga. Oo, kahapon. Palitaw. Palitaw. Meron na akong tanong. Sarap ba nung kamay ko doon? Ang sarap, Ramdam na ramdam ko, lasang-lasa ko. Ang alin, Manong Ted? yung kamay, Anong lasa? Oo. Bakit ang tawag doon palitaw? Di ba parang butchi, no? Actually, when you think about it. Kasi pinapalitaw po, pero may version kasi siya. Leveled up palitaw ang tawag, Manong Ted. Kasi binilog. May cheese sa loob. May cheese sa loob. Bakit palitaw ang tawag? Bakit po? Bakit po? Joke ba to? Kaya ako nagtatanong sa inyo. Hindi, kasi di ba pagka niluluto siya, Lumulutang. pag hindi, habang hindi pa siya nagbo-boil, nasa ilalim pa lang siya. Pag naluto na, tsaka siya lilitaw. Kaya, ibig sabihin luto. Boil, so hindi pa siya nakukook. Yeah, it's like that. Pag kumukulo na, yun, lilitaw na siya kasi luto na siya. Kung hindi That's pa siya why. cook, Hindi it mo pa siya means- pwede eat. Ay, welcome back muna kay Mami Chicky. Yes! Sana in the mood kayo, Manong Ted, DJ Chacha, sa pansit dahil yun po ang ipapadala namin sa inyo mamaya-maya lang. Ted yan. Talaga? Paborito mo to? Manong Ted, saan mo Manong gusto? Ted. Sa kanin o sa tinapay? Kung saan libre. Perfect answer. Ito, Manong Ted, Cebuanong luto, meron bang pagkakaiba yung naluluto ng mga waray na pansit? Kamukha ba nito nung sa Cebuanong pansit na ito? Basta sa amin kasi, basta mayroong sotanghon, yan na. mayroong noodles, pansit. Ayos, tamang-tama yan. Ang tawag namin pansit. Anyway, mukhang masarap yan, ha? Masarap. Amoy pa lang, Manong Ted, ang sarap na. Pati ako nagluto, Ninong, para sa'yo. Ay, hindi naman. Thank you, naman sige. inaanak So, mo. salamat. You just stay there, ha? We'll just stay here, okay? BRB, guys. Thank Thank you. Bye! Bye-bye! Ingat Bye-bye. kayo dyan. Salamat, Babalik ha? kami. Ang ganda ng ating umaga kapag ho ang ating nakakaugnayan ay ang beautiful people dyan sa Good Morning, kapatid. Pero ito ho muna, mga kapatid, ha? Sa oras na alas 6, 44 na. 44 na.
Ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Good morning po, ako si Ted Filon. Ako naman po, si Zarina Guevara. At mga kapatid, kapit po sa ating mga upuan sa mga manibela. Maganda umaga po at ang ating pangunahing balita. Inilabas po ng 21 mga senador ang kani-kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pinakamalaki ang net worth ay si Senador Mark Villar na aabot sa 1.26 billion pesos. Sumunod sa kanya si Senador Raffy Tulfo na aabot sa higit na 1 billion pesos. Ang kabuuan pong yaman ayon po sa joint SALN nila ng kanyang asawang si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Sumunod kay Senador Raffy Tulfo ang kanyang kapatid na si Senador Erwin Tulfo na meron pong net worth na 497 million pesos. Sinundan siya ni na Mig Zubiri at Camille Villar. Higit 200 milyon po naman ang net worth ni na Senador Ping Lacson, Robin Padilla, Jingo Estrada at Lito Lapid. Sinundan sila ni na Senador Tito Soto at JB Ejercito. 121 milyon po naman ang net worth ni Senador Pia Cayetano. Sinundan siya ni na Win Gatchalian, Bam Aquino, Loren Legarda at Joel Villanueva. Tatlong senador pa rin po ang hindi. Tatlong senador po naman ang mayroong pinakamababang SALN na kabilang po sina Senador Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros at Chis Escudero. Samantala mga kapatid, muling inisyuhan ng sabpina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang hindi pa rin mahagilap na si dating Congressman Zaldi Co. Pinahaharap ng ICI ang dating mambabata sa November 11 at 12 bilang bahagi pa rin ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Yun nga lang, hindi pa rin bahagilap si Co pero lumabas sa mga ulat na nasa Spain o Portugal daw siya sa ngayon. Kung hindi pa rin sisipot, plano na ng ICI na ipa-contempt si Zaldi Co. Paano nga, hindi nga mahanap? Hindi, tsaka yung contempt. Sino magko-contempt sa kanila? Wala naman silang contempt powers. Wala naman silang contempt powers. Oo. Samantala mga kapatid, iginit po naman ni Pangulong Marcos Jr. na maaari pong hindi maaaring madaliin ang investigasyon sa usapin po ng anomalya sa flood control projects. Ito nga po kasunod ng kahinaing ng mga business at labor organizations. Kaugnay pa rin po sa umano'y usad pagong na investigasyon sa naturang malaking skandalo. Pagliliwanag po ng Pangulo, tapos na ang politikal na aspeto ng usapang korupsyon at nasa legal daw na proseso na tayo. Naunawaan daw ng Pangulo ang hinaing ng mga tao, lalo patukoy na ang ilan sa mga ganid na nagnakaw daw ng pondo ng pamahalaan. Pero importanteng sila'y madala sa hukuman at maparusahan. Do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. They have a very good idea of who these people are. Yan po ang sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Ang ating pong title ng Think About It bukas ay may kaugnayan po dito po sa isyong ito. Ang title ng ating Think About It ay Pahinog na ang sukdulang puot ng bayan. Abangan. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, nagpalitan naman ng patutsyada si Davao City Congressman Paulo Duterte at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kaugnay po sa issue sa West Philippine Sea. Tinawag kasing bangag ni Congressman Duterte ang Administrasyong Marcos sa issue ng foreign policy. Pero buwelta ng palasyo, kailangang hindi matulad sa nakaraang inutil daw na administrasyon pagdating sa usapin ng China. Ang giit pa ni Castro, hindi dapat inaalipusta ang layunin ng Pangulo na palakasin ang sandatahang lakas at ituloy ang modernisasyon ng AFP. Agad namang bumuelta si Duterte sa kanyang Facebook page. Tinawag niya ang mga komento ni Castro na historically ignorant at puro satsat na walang research. What can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea
aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Parang teacher si Attorney Claire. No? Meron siyang dalang reading materials. Yan nga po ang tinig ng ating Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Samantala po naman, isinalin na po sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN Summit para nga sa taong 2026. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., 8 buwan ho nilang pinaghahandaan ang ASEAN. Lalo pat ito'y oportunidad raw para sa ating bayan. Ang magiging tema ay Navigating Our Future Together. Nanatilihong umanong positibo ang Pangulo sa pagbalangkas sa Code of Conduct at sana nga po'y mangyari ito habang Pilipinas po ang chair ng ASEAN. Sinabi rin po ng Pangulo na iimbitahan din umano niya si Chinese President Xi Jinping na magtungo sa Pilipinas para nga sa 2026 ASEAN. Sa ngayon po'y balik bansa na ang Pangulo na lumapag po bago mag-alas 3 na madaling araw kanina. Pero siya'y muling lilipad pabusan naman South Korea para po sa APEC Summit mula October 30 hanggang Nobyembre 2. Mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. 4 na sibilyan ang sugatan sa umano'y bakbakan ng Militar at Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Tipo-Tipo, Basilan. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa bayan. Ang mga residente napayuko, napaupo at napatakbo. Ayon sa 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade, rido o hidwaan ng mga pamilya o angka ng nangyari sa Tipo-Tipo. Ayon kay Basilan Governor Mujib Hataman, nagsimula ang tensyon sa Tipo-Tipo sa pagbaril at pagpatay sa barangay Kagawad at Islamic teacher na si Nadzi Tarahin sa isang bus terminal noong Oktubre 21. Nitong Lunes, 100 armadong miyembro ng MILF ang sumugod sa munisipyo. Nagkasundong magtigil putukan ng militar at MILF mag-aalas 12 ng tanghali kahapon. Pero tensyonado pa rin daw ang lugar at naiipit ang halos 3,000 pamilya sa ngayon. Nangako naman po ang DSWD na tutulungan ang mga ito. Sa amin mong panayam kanina kay FP spokesperson Colonel Margaret Padilla, maayos na daw po ang sitwasyon doon na sa ngayon at patuloy po ang kanilang pakikipag-usap para hindi na po masundan itong putukan dyan sa Tipo-Tipo sa Basilan. Samantala po naman, naperwisyo ng baha ang Malay Hospital sa Aklan. Walang nagawa ang mga pasyente kundi lumusong sa baha kahit na nakaswero pa. Ay talaga naman, oo. Binaharin po mga kalsada sa bayan. Nagmistulang dagat po naman ang barangay Tagorok sa Nabas, Aklan. Malakas po ang agos ng baha mula sa itaas ng bundok. Malakas din po ang ulan sa lugar. Ganyan din po sitwasyon sa barangay Kabugan sa Buranga. Sa report ng Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang siyang nagpapaulan sa Kabisayaan at bahagi ng Mindanao kahapon. Dead on the spot ang babaeng senior citizen nakasambahay po matapos ang pukpukin ng electric grinder sa muka dyan po sa Taytay sa Rizal. Suspect sa krimen ang dating caregiver ng kanilang amo. Base po sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ng dalawa na nagugat po sa pangchichismis ng biktima sa suspect. Natunto naman ang suspect sa kanyang bahay at agad ding naaresto. Inamin niya ang pagpatay pero ang giit niya, self-defense ang nangyari. Maharap po ang suspect sa kasong homicide. Natagpuan po naman ang isa sa 2 nawawalang pasahero po ng truck na nahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province. Nahanap po ang katawan ng construction worker na sa Chico River kahapon ng umaga. Ayon sa Bontoc MDRRMC, nakita nila ito malapit lamang din sa pinagbaksakan po ng truck. Lunes po nang bumangga ang truck sa 2 sasakyan sa Bontoc, Tabuk and Rail Road bago nahulog sa bangin. 4 po ang patay habang patuloy pa rin pong hinahanap ang isa pang nawawala. Patay ang mag-asawa at menor de edad na anak matapos masalpok ng dump truck ang kanilang motorsiklo. Diyan naman po yan sa Pantukaw sa Davao de Oro. Isinugod sa ospital ang biktima na kabilang po ang buntis pero patay din kalaunan. Base sa investigasyon, nag-overtake ang dump truck na sinusundan nitong sasakyan o sa sinusundan nitong sasakyan kaya kasalubong ang nag-overtake nga po ang truck na sinusundan nitong sasakyan kaya nakasalubong ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumila po ng mga biktima sa kalsada. Ayon po sa kaanak ng mga nasawi, ipahihilot lang sana ng mag-asawa ang kanilang nilalagnat na anak ng madisgrasya ang mga ito. Nakakulong na po ang truck driver na susubukan daw makipag-areglo sa pamilya ng biktima.
Nagbabalik po ang Frontline sa umaga sa Good Morning Kapatid. 13 minutos makalipas ang alas 7 ngayong umaga ngayong Miyerkules. Nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi nagutos si Pangulong Bongbong Marcos ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Kasunod po yan ang lumabas na press statement sa website ng Presidential Communications Office o PCO na nagsasabing ipinag-utos ito ni PBBM. Borado na ang nasabing statement maging sa social media. Ayon kay Castro, inatasan lang ng Pangulo ang DTI na bantayan ang mga presyo at makipag-ugnayan sa mga manufacturer. Ayon naman sa DTI, nangako na ang ilang manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo sa mga bilihin hanggang matapos ang taon. Pinakikiusapan na rin daw ng ahensya ang mga manufacturer na huwag taasan ang presyo ng Noche Buena items. Arestado naman ang 2 lalaki sa Quezon City matapos umanong magnakaw ng mga kable ng telepono. Nahuli ang mga suspect matapos isumbong ng isang concerned citizen habang nagpuputol ng kable sa bahagi ng Barangay Lourdes. Na-recover sa kanila ang mga ninakaw na kable na nagkakahalaga ng 195,000 pesos pati ang ilang gamit at ang van na ginamit sa krimen. Nahaharap ang mga suspect sa kasong theft na may kinalaman sa Anti-Cable Television and Internet Tapping Act of 2013. Dahil matumal ang bentahan, napipilitan ng ilang pamilihan na mas ibaba ang presyo ng isda tulad na lang sa Bulungan Market. Yan, agad na nilarga ni Laila, pakibulong. Naku, Laila, kaya mo bang bumulong? Di kami sanay ha, pero ganyan ang gawain dyan, di ba? Bulungan. Ano, kamusta ang bentahan ngayon dyan? Pero para tayo may hangover ng Nightmares Manila, di ba? Mami Chiki kapag kaganon. Pero welcome back muna sa iyo. Siyempre, good morning mga kapatid. Naku, alam nyo ba, eto, tingnan nyo yung mga friendies ko rito sa Bulungan Market. Sa Paranaque, nagliligpit na sila dahil babounce na sila, ika nga ng mga Gen Z, no? According to Gen Z lingo, they're gonna bounce na. Kasi nga, uwian na. At eto naman, kung saan stall tayo na andito, medyo inuubos na lang din nila yung kanilang paninda. At eto, tingnan nyo si tatay, namimili siya ng kanyang bibilihan. Tay, bili ka na 100 lang yan ha, kada kilo. Okay. Anyways, pagkatapos nga natin magsigawan, magtilian kahapon sa Nightmares Manila, dito naman tayo Yan ha, sa Bulungan Market. Mag-rundown na tayo ng presyo ng mga isda. Tama ka, Mami Chiki. Good news yan para sa mga consumers natin, sa mga mamimili ng isda. Yun nga lang, medyo horror story siya sa ating mga tindero at tindera at mga fish stall owners dahil nga napipilitan silang ibaba ang presyo dahil hirap na hirap rin sa pagbabudget ang ating mga kababayan. Okay? Eto na, simulan natin sa Bakoko. 3 linggo na ha, na simula po nang nagbaba sila ng presyo ng isda. So 3 weeks ago, ang Bakoko, nasa 270 pesos yan kada kilo. Ngayon, 240 hanggang 250 pesos na lang yan kada kilo. Ang yellowfin tuna, ayan yan, 300 pesos ang kada kilo niya noon. Ngayon, 180 hanggang 200 pesos na lang. At ang katabi niyang tambakol, yan, 150 pesos yan 3 weeks ago. Kita niyo naman ngayon, 130 pesos na lang yan kada kilo. At syempre, may tawad pa yan, Mami Chiki. Pagdating naman sa tilapia na binibili ni Daddy, kamusta naman? Ang noon, 110 to 125 pesos kada kilo. Ngayon, 100 to 120 pesos na kada kilo yan. Kaya namamakyaw na si Daddy Bells over there. Ang bangus naman, wala nang bangus, ubos na. Ang bangus, 240 pesos 3 weeks ago. Ngayon, 200 pesos na lang siya kada kilo. At ang hipon, hindi ko rin naman masabing parang ako yon kasi hindi na ganun si tita.
380 pesos yan kada kilo. Ngayon, nasa 300 to 350 pesos na lang yan kada kilo. Pagdating naman ng galunggong, ang GG 270 pesos yan 3 weeks ago. Ngayon, 180 pesos na lang kada kilo. Imagine nyo, 90 pesos ang ibinagsak niyan. At ang alumahan na masarap din naman, 240 hanggang 260 pesos yan noon. Ngayon, 200 to 220 pesos na yan kada kilo. At ang tulingan, 200 pesos yan noon. Ngayon, nasa 150 pesos na kada kilo. Ayan, Mami Chiki. Kausapin nga natin si Ma'am Roslyn Neron kung bakit nagkaganon. Ma'am Roslyn, kamusta ka? Di ba masama ang loob mo? Parang horror inuumaga story. kami. Ha? Inuumaga kayo? Okay. Inuumaga. Kwentuhan mo kami. Kasi anong oras po ba kayo nagsisimula dito sa Bulungan? Nag-start kami ng gabi is 9. 9 ng gabi? Ng gabi. Hanggang 9 ng gabi? Ng gabi. Hanggang ngayon, andito pa kami. Ano po ba yung usual uwian ninyo? Kailangan 4 nakauwi na kami ng bahay. 4 ng madaling araw, pero ngayon mag-aalas 8 na, nandito pa rin tayo. Kami sa sobrang tumal. Anong sinasabi ng mga customer? Bakit ang tumal ng bentahan ngayon? Mahirap daw magbenta sa palengke nila, apakatumal. Siguro, ang mga budget ng mga mamimili ay kapos. Ay, totoo naman yan. Kasi ang dami ng tataasan, pati kilay ng marami tumataas. Pero, Ma'am Roslyn, ito bang pagpasok ng Christmas season? Kasi November na tayo. Yes. Inaasahan mo medyo kahit paano makakabawi Kahit ka? paano makakabawi ho kami. Babawi tayo! Babawi! Babawi! Bulungan nga pala to, sorry. Babawi tayo! Ganon. Pero, Mother Roslyn, ayan, kung ang usual oras ninyo ay 9 p.m. Kapag Christmas season, nag-a-adjust kayo kasi law of supply and po demand. kami ng 5 p.m. ng hapon. Hanggang ganitong umaga din. Kasi nga, pero marami kadalasan kasi po umaga po kami na uwi kapag season. Ayun. So ayan, asahan natin ang pagtaas, ay hindi pala, ang pagdami, ang pagbugso, ang pagbawi ng mga manininda, ng mga isda dito sa Bulungan Market. O, anong number? Para magpa-deliver. Hoy, magpa-deliver na lang kayo kay Ma'am Roslyn para hindi naman siya lugi. Okay. 0947-4414-686 po ang number ko. Ayan, sinout out na ni Ma'am Roslyn. You know what to do, guys. So ako naman, gotta bounce, Mami Chiki. Balik muna sa inyo sa studio. Pero teka lang nga pala. Ang tanong ko is, bakit mahilig mag-drawing ang isda? Bakit? Kasi lagi siyang may hawak na lafish. Oh, lafish! Ako, ikaw naman. That's so sketchy, ha? Sorry. Babay na lang. Sige, Lai. At hello dyan sa mga kasama mo dyan sa Bulungan. Ang cute-cute naman ni Ate Rose. Maraming salamat at good morning sa inyo. Pero Mama, ang totoo, mas cute ka. Mas cute ka dun sagad, so sketchy. Uy, may natutunan tayo, trivia yan. Di ba? Kasi galing sa lafish, naging sketchy. Word of the day, mamaya gagawin ko yan sa anak ko. Sabi niya, Mom, good morning. That's so sketchy. Gotta bounce. Oo, gotta bounce. So, ito na nga po. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang rare disease na werewolf syndrome sa health check. Andre, pakinggan mo to, ha? Huwag kayong aalis. Magbabalik pa yung paboritong morning kasama. Ito, ha? Good morning, kapatid! Sa mundo kung saan madalas pinapahalagahan ang perpektong itsura, may mga taong hinuhusgahan dahil sa isang kakaibang kondisyon. Ang labis na pagtubo ng buhok sa mukha at katawan na nagiging dahilan para tawagin silang werewolf ng ilan. Yes, Mommy Dims, ang tawag dyan, hypertrichosis o werewolf syndrome. Isang rare condition na hindi lang pisikal ang epekto, kundi pati emosyonal at social dahil sa pangungutya at diskriminasyon. Pero ano nga ba ang mga sanhi nito at may paraan pa ba para mabawasan ang mga sintomas nito?
Alamin natin yan kasama ang aesthetic dermatologist na si Dr. Nina Monterola. Good morning, Doc Nina. Morning, Doc. Morning, Doc Nina. po. Thank you for being here today. Napaka-interesting na pag-usapan natin. At malamang sa malamang, meron tayong mga kapatid na tila ba nakadikit ngayon sa kanilang telebisyon, sa kanilang mga mobile phones at nakikinig kung ano nga ba itong werewolf syndrome. Yes, Mommy Dims, marami ang curious talaga dyan. Kaya umpisahan na natin, no, Doc. Napaka-rare kasi talaga ng kondisyon na ito. In fact, less than 100 lang ang naitalang kaso nito sa buong mundo. And meron din yan dito sa Pilipinas. Pero Doc, para sa kaalaman ng ating mga kapatid, ano nga ba ang posibleng dahilan ng pag-develop ng ganitong kondisyon? Mga posibleng sanhi ng hypertrichosis or werewolf syndrome ay unang-una, genetics o nasa lahi. Pangalawa, paggamit ng gamot katulad ng pampatubo ng bahok. And pangatlo, hypothyroidism or mga cancer-related conditions. So pwede palang namamana pala ito. Okay. Nasa lahi. Doc, ang tanong, ano ang mga treatment options para sa merong werewolf syndrome or hypertrichosis? Oo. Treatment options natin ay laser hair removal, electrolysis, and pangatlo, paggamit ng eflornithine cream. Oh. So ito naman, Doc, ano naman yung maipapayo mo para sa ating mga kapatid na merong ganitong klase na kondisyon? So, huwag kayong mawala ng pag-asa, may treatment options tayo at huwag kayong mahiyang humingi ng tulong dahil may mga tamang medical care at kung kailangan nyo rin ng counseling. Sa experience mo ba, Doc, sa ganitong klase ng werewolf syndrome, ano ba, ito ba ay mas physical ang epekto or meron din ba itong epekto sa kanilang mental health? So, bukod sa physical, no, kasi very visible yung condition, so malaki talaga yung impact mentally. Merong napakababa ng low self-esteem nila, may social anxiety, tsaka nagso-social withdrawal din sila dahil dito. Meron bang ganong klase ng briefing na ginagawa bukod dun sa mga topical na kailangan ilagay or treatments na laser treatments na pwedeng gawin? Yes po, so talagang advice sila na humingi ng counseling kasi malaki talaga yung impact nito sa mental health. That's right. Lalo na, we live in the generation now na parang everything is all about looks na lang, di ba, no? Bihirang-bihira ka na parang kikilalanin mo yung tao. Ang una mo talaga makikita ay kung ano yung kanilang physical, no? Kaya napaka-importante to seek counseling, sabi nga ni Doc Nina. Okay. Doc, meron po ba kayong mensahe sa publiko patungkol sa tamang pakikitungo sa mga taong may ganitong kondisyon? So, simple lang naman, no, respetuhin natin sila, huwag nating kutsain o pagtawanan. Iwasan din nating picturean sila ng walang pahintulot. So, talagang igalang natin kasi hindi naman nila kasalanan na may ganito silang kondisyon. Dito nakakahawa, huwag din pagdirian. Yan. At mga kapatid, dahil madalas pong maiugnay sa werewolf, nagiging tampulan po talaga ng tukso ang mga taong may hypertrichosis or werewolf syndrome na tinatawag natin. Madalas po silang makatanggap ng pangungutya at diskriminasyon dahil sa kanilang kondisyon, kaya naman malaki ang epekto nito sa kanilang mental well-being. At madalas silang makaranas ng anxiety, mababang self-esteem o di kaya social withdrawal. Kaya po mga kapatid, importante pong mabigyan natin sila ng malakas at matibay na support system. Ayun. It's very, very important talaga, lalo na sa ganitong klase ng kondisyon, ano, Doc? Doc, maraming salamat for being here. And alam ko, medyo maaga ang aming programa, pero ako nagpapasalamat ako always, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga doktor who really come over para sa ating health check, no, na segment, dahil importante sa atin ang well-being at health ng ating mga kapatid na mga nanonood po sa atin dito sa Good Morning, Kapatid. Maraming salamat po, Dr. Nina Monterola. Thank you po. Thank you po. Doc, may social media accounts ka ba? Yes po, please follow me on TikTok and Instagram at Doc Nina Monterola. Ayun, amazing. Okay, Doc, maraming salamat again. Ito naman po, sa TikTok, ihanda na ang spooky moves. Thriller group tayo this Halloween. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
Ayan, ito yung mga kantang alam na alam ninyo, lalo na ngayon pa Halloween na, di ba? Uso-uso ang zombie groove. Sino po kumanta dito? Sino? Yes, Michael Jackson. Tama-tama. Alam natin lahat yan from... Yes, Coach Ja. Sana nga, ano pangalan? Thriller ang pangalan ng kanta. Naku, naalala ko yung music video niya. Nakaalala ko. Yes, po yung super spooky. Oo, gagawin natin ibang moves galing doon. Talaga mga spooky moves tayo ngayon sa ating Hataw Wednesday. Ang kasama natin today mula sa Pampanga, the home of the best Zumba dancers. Nax naman. Kasama natin ang After Friday Dance Fitness. Ang pinakamagaling ng mga fitness instructors. Yes. Kaya paabak sa inyo lahat. Yes. Thank you for waking up. Oo naman. Coach Ja, turo natin yung basic steps sa chorus para pagdating na kanila Halloween party, makakasayaw na sila. Yes, di ba? So start tayo dun sa yung ganito? Yung trademark niyang chorus. Yan. Okay. Roar. Okay, one side. One side, Tapos, other side. kabilang side. Tapos, walk. 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 Tapos, Kailangan nakakatakot kayo, ha? Poker face. O kaya fierce. O pwede rin fierce. Okay, tapos ano nga Yung next? wiggle. Uy, wiggle. Habang tinataas lang yung paa. Ang ginagawa, tinataas yung paa, balance lang mga nanay. So, Okay. MJ. Yes, very MJ. Michael Jackson, is that you? Okay, tapos repeat, no, coach? Other side naman. Other side naman. So, dito, mga mami. And Walk. then walk. Patingin nga ng mga wiggle. Yung wiggle. May konting, ano ba gumagalaw dyan? Parang natatanggal leeg and natatanggal parang yung ulo nahihiwala ni yung Coach. katawan mo, Oo nga, tsaka. di ba, Coach? Parang ganun yun. Okay, tapos yung... Yan. Tapos from the top. Yung stomp. Yan, trademark. Dun. Oh, alam nyo na, ha? Yes. Okay, we'll dance from the top. Tapos tingin ko masasabayan nyo kami dahil very basic naman na ating mga steps. Yes, and may magagamit na sila sa Halloween party. Siyempre, gagabayan tayo ni Coach. Yes. Alright, After let's Friday go, dance. DJ Muggy from the top. And stop. Hand. Now, hands. Yan. Again. And shoulder. Shoulder. Yan. Other side. Kabila. Patingin nga ng mga ayan. Ito na. Roar. Kabilang side. Pakyat na pakyat. And a roar. Ayan. Ulit. Patingin nga mga nakakatakot na mukha. Ang nakakatakot na mga kuko. Yan. Go next. Open. Then, slide. Ay, wala ko ito yung ginagawa ni Michael Jackson. Diba? Slide. Let's go. And... Eto yan. Woo! And walk. Walk and wiggle. Yes, Polly, that's right. Wiggle. Let's go. Move. Kailangan yung mga, hindi mo ka nagpapamanin yun, ha? Kailangan talaga ng gano'n. Nakapulubot ang inyong daliri. Stop. Let's go, guys. Kaya, Doc. Let's go, Doc. Up. Ito lang naman. Patas. Yan. Let's go. Rar. Yan, ang galing, Doc. Rar. Si Doc kasi ang pogi. Hindi mo ka-pogi si Doc. Yeah. Let's go, mga mami. Oo nga eh. Let's go, mga mami. Forward. Rar. Yan lang. Yes, Angela. Galing na yun. And... Back. Patingin ang ulo. Ready, Carlos? Let's go, Coach. And left. Right. And walk. Ulo. Yan. Yes. Go, Andre. Diba? Galing nyo sa bahay. Kaya niya. Ang galing! Oy, nakita namin kayo. Ang galing! Mga katakot na mukha. Yan ang hinabangan ng kadali eh. Oo naman. Uy, bakit yung puro ganun? Gusto ko yung gumagano. Ay, kaya yung gumagano. Dan. Kaya ko. Pag kami tatlo, tingnan mo. Pakita mo, pag kami tatlo. Bakit? Ang pogi, hindi nakakatakot.
Parang kulang sa gamot eh. Ayan, o tingnan, imbitahin natin sila at mag-greet naman tayo sa lahat ng mga kapampangan dyan na nanonood. Good morning. Mayap, abak po kaya kayo man. Yan, saan po din kayo mahahanap yan? Thank you so much po sa pag-invite sa After Friday Dance Fitness. Yes. From Pampanga po kami and yan, maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Maraming salamat! Kami dito. Oh, Saya-saya. Of course! Promise po yan. After Friday on a Wednesday. Until our next TikTok dance, ha? Maraming salamat. Thank you. Babalik kayo. Thank you. Yes, let's go! Nakakasalamat. Meg Kenny. Para sa ating last midweek of October Fields, 57 days na lang pasto na! Tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ng good vibes, kapatid. At para sa ating kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah at Dog of Flanders. Tumutok pa rin sa mga weather updates. Pinakita ko rin tayo bukas. Mag-ingat po lagi mga kapatid. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umagang. Good morning!